dapat pagtutunan niyo pansin yung mga pobre na walang kinalaman sa politics at sila ay napagbintangan nagnakaw ng kamatis kahit hindi naman, halimbawa lamang. Ilan na po yung mga kasong naisampa nyo sa mga abusadong pulis na nang-api ng mga pobre nating kababayan na walang kasalanan? Ako nakagawa na ako noon at hindi ako taga-human rights. Kayo po, ilan? Para sa akin, kailangan pa nga nilang kadagdagan ng budget. Dahil nakita ko mali talagang budget ninyo at marami kayong ginagawa base po doon sa mga napalawanag nyo sa akin. Meron po akong konting katanungan. Yung sa sinabi nyong cases disposed, ang pagkakaintindi ko rito, yung mga kaso na naging successful yung prosecution hanggang sa conviction ng mga taong ng abuso sa mga maliit nating kababayan. Am I right or mali ang pagkaintindi ko? Hindi po, Your Honor. These are disposals made by the Commission determining whether or not there is a violation of human rights. Kasi po ang function Okay, ng sige, Commission... naintindihan na kita, sir, para mapabilis tayo. So, ang tanong ko sa inyo, ilan na po yung kaso na na-file nyo against those people in authority na inabuso ang malilit nating kababayan na walang kasalanan na naging successful ang prosecution nyo hanggang sa ma-convict? Ilan na po? Especially mga pulis. Yes, Your Honor. Ilan po? And while you're looking at it, ilan na po ang mga nakakulong, especially sa mga city jail at hindi pa talaga napunta sa Muntinlupa, na they were wrongly prosecuted, na inyo pong napalabas, na inyo pong nasalba? Because even while we speak, I know for a fact, marami nakakulong dyan sa city jail, sa iba't ibang city jail, na they were wrongly accused. It just so happened na sila ay pobre, wala silang pera, at hindi sila masyado na asikaso ng PAO dahil overwhelmed din ng PAO, nakakulong sila. And of course, dahil mahirap sila, wala silang pambayad ng piyansa. So marami sa kanila nakakulong dyan for so many years dahil backlog ngayong justice system natin, only to be found out after so many years na sila pala inosente. So I don't want that to happen na mag-aantay pa tayo na magdusa yung isang pobre na alibase wala siyang pang piyansa and wrongly convict, mag-stay siya sa city jail for so many years. So ilan na po yung mga presong katulad nila na banggit ko, inmate should I say, na inyo pong nasalba, na inyo pong naipalabas? Yung sa una pong tanong ninyo, Yes, Your sir. Honor, yung case, ilan po yung mga kaso na naisampa? Na naging successful at hanggang sa ma-convict po yung mga ng abuso sa malilit nating mga kababayan. And I'm talking about policemen. Kasi yan po kadalasan nireklamo sa programa ko, yung mga pulis na abusado na pinagtitripan yung mga pobre nating kababayan, palibasa ay walang pera, madaling tiris-tirisin, tapak-tapakan ng kanilang mga karapatan. Medyo uminit ang ulo ko dito na sabi nyo, political rights. Why are you concerned about political rights when in fact, mas dapat pagtutunan niyo pansin yung mga pobre na walang kinalaman sa politics at sila ay napagbintangan nagnakaw ng kamatis kahit hindi naman, halimbawa lamang, at sila ay kinulong sa salang nagnakaw sila ng isang sakong bigas. There are so many cases like that. Yun dapat ang tinututukan ninyo at dahil walang pampiyansa, nakakulong. You should protect the rights of the innocents. Those people who were accused by policemen na gumawa ng kasalanan na hindi naman. And I'll tell you, many times in the past, may pupunta sa akin ng mga mahihirap na kababayan na ni-raid ng mga pulis ang kanilang mga bahay dahil lamang pinag-initan, may kagalit silang kapitbahay, lumapit sa pulis, ni-raid ang kanilang bahay at pinantahan, or ni-raid yung kanilang bahay na walang warrant of arrest, or maling bahay ang napuntahan ng mga pulis, nag-alugog, binugbog yung mga nasa loob ng bahay. Those are the things that I'm interested. Wag yung mga nandiyan sa kalye na nagrarally, nagsisigaw-sigaw, ibagsak ang gobyerno, etc., etc., and then nabugbog ng pulis. Okay lang yon. Their rights must be protected, but I'm more interested sa rights na mga mahirap natin that does not have anything to do with politics.
Hindi ko gusto ito, political rights. We share the same sentiments, Your Honor. So alisin ko na siguro itong political rights. Because these people, they have their own lawyers, especially itong mga nag-rally-rally, hindi naman sila mag-rally dyan kung wala silang mga backers. Apo, papaliwanag ko lamang po yung kung bakit civil and political rights. Sapagkat ito po ay yung mandatong ibinigay ng ating saligang batas sa komisyon. Number 1 po yun sa ating mandato to investigate violation of human rights, violation involving civil and political rights. Yun po yung ibinigay ho sa ating mandato ng ating saligang batas. But despite I understand, that, sir. I understand. despite that po, we are doing monitoring, investigative monitoring, and Okay, kaya nga po sa tanong sa mga civil, Yes, sir. economic, social, Tanong ko na lang, cultural sir. rights po. Ilan na po yung mga kasong naisampa nyo sa mga abusadong pulis na nang-api ng mga pobre nating kababayan na walang kasalanan, na yung pulis na sinampahan nyo ng kaso ay nakulong o nasibak sa pwesto? Ako nakagawa na ako noon at hindi ako taga human rights. Kayo po, ilan? Meron ho kaming kaso totaling to, nung 2023 po, meron akong 553 cases. Ano po yung 500 cases? Hindi ko ho may bibigay sa inyo yung pwede ho namin may submit So, later ibig yung sa mga pulis. Na-convict ho ba yun? Hindi ho kasi sa amin ang ang prosecution. We don't have the prosecutorial function. Pero siyempre sir, monitoring. We to make monitor, sure. yes, Yung Your pag sinampan yung kaso, atras na kayo. Hindi pwede. Dapat Hindi. tutukan nyo from start to finish. Tuloy-tuloy po ang ginagawa ng komisyon na O kaya nga po, ilan po yung kayo po ang nag-cause nang galing sa inyo yung pagsasampa ng kaso, ulit gagamitin natin yung sukatan, yung mga abusadong pulis na nang-api ng mga pobre nating kababayan. Ilan po doon sa mga pulis na yon, because of you, because of your assistance, because of the budget that was given to you by the government, ilan po mga pulis ang na-demote or na-suspindi or better off nakulong? Meron po ba? Meron ho kami, kaya lang hindi ready po ngayon yun. We can submit it to you. Ang meron ho, pwede kong i-cite sa ngayon ay Sige po. concerning police officer Okay. involved in extrajudicial killings, Your Honor. 3 pong kaso ito kung saan ang komisyon ay tumulong do sa mga biktima. 3 pong kaso ng conviction on extrajudicial killing in Very relation good. to the drug war. Okay. So yung pong mga iba po pwede ko namin isubmit sa inyo yung detalye. Disaggregated kung sino ho yung mga respondents kasi ho, yung number po namin dito ay aggregated na po siya. Iba-ibang klase ng respondents po. Yeah. Sangayon po ako dyan. Very important. Tutukan niyo po yan yung kasong EKJ. Okay? Na ayon sa mga pulis, sila po ay sangkot halimbawa sa droga. Sila po ay nasa watch list na in some cases talaga naman sangkot talaga sa droga yung mga taong yon. Nagkataon lang, nung mahuli ng pulis, imbis na dalhin sa korte, pinatay. Dapat hindi. Again, mas interesado pa rin po ako doon sa mga pobre nating kababayan na pinasok yung bahay nang walang kasalanan, na pagtripan lang, plinantahan, at pagkatapos nakulong, at it so happen, yung kinulong na yun ay padre de pamilya. And because of that, apektado yung buong family. Mas importante po sa akin yun. Although lahat ng binanggit yung importante, pero ito for me, mas importante because every month, meron akong ganitong klaseng kaso na mga mahirap nating kababayan na napagtitipan ng mga pulis, inaabuso, na walang kasalanan, malinis, hindi sila involved sa drugs, wala silang criminal records, wala. Napagtipan lang at gusto lang kikila ng mga pulis. Yun ang para sa akin ay importante because who has less in life should have more in law. Alam niyo po. Yes, Sean. Okay, how many cases of this nature has been reported to the commission? Sinasabi wala ho si kaming Senator ready Tulfo. data ngayon kasi hindi ho disaggregated yung data namin. We can submit it the data information to you. Okay, sige. Later, EJK, Your Honor. yung EJK, extrajudicial killings. Sige, ilan? Ilan yung Sa successful? EJK po, sabi ko 3 po yung 3. conviction na kung saan tumulong ho ang commission. Okay, 3. And we are still monitoring some of Sige. the cases. Now, how about in the EJK, yung mga nabanggit kong senaryo o mga kaso, City Jail, ang dami po dyan. Sabi niyo, pumapasyal kayo sa City Jail, jail visitations assistance.
Pag pumapasyal po kayo sa mga city jail, ano pong ginagawa ninyo doon? Ang main purpose po ng pag-visit ng commission sa mga kulungan ay Accommodation, jail- kung tama yung pagkain, tama po. isang treatment. Conditions. Okay, good yan. Very good. Now, And prevention of torture po and correct. Exactly. I like that. I appreciate that. However, again, babalik ako dun sa original na question ko at original na sinabi ko, marami dyan sa city jail. You know that. Everybody knows that. Even the courts knows that. Maraming inosente ngayon na nakapit sa city jail. Napagbintangan. Walang proper legal assistance na tuluyan. Alam niyo naman siguro yung proseso ng yung Yes, Your Honor. inquest. Opo. Hindi ko na babanggitin. Opo. Dati naman po akong piskal. Thank you. Alam ko po. Di ba? Dispatch and dispatch. Sige, kulong ka dyan, kulong ka dyan, kulong ka dyan. Without proper investigation. Now, walang pampiyansa yung pobreng wrongly accused. Mabubulot sa bilangguan yon ng matagal. Although later on siguro, pag nagkaroon ng time yung judge, pakawalan na lang natin to kasi wala naman talaga kasalanan. As a matter of fact, I have a friend in Puerto Princesa City, Palawan, na gano'n na nag-experience niya. Nagdusa siya ng 6 years sa city jail. Wrongly accused by the police. Napagtripan lang. Pero para lamang merong maisabing accomplishment. And then yung judge kasi, overwhelmed, yung kaso, inuurong ng inuurong, hanggang umabot ng 6 years. Walang pampiyansa. Yun ang sinasabi ko. Ilan na sa mga ganong klaseng person deprived of liberty o nasa city jail ngayon na sa pagbisita nyo, na pag-alaman nyo na wala naman pala talagang kasalanan to, wala naman talaga itong pampiyansa, kailangan ipaglaban namin. Ako, hindi sa pagmamayabang, ilan na tao na napiyansahan ko. Dahil lumalaman ko na wala talagang kasalanan, ako mismo nag-post ng bail. Kayo po, syempre, ayoko naman post kayo ng post ng bail, maubos ang budget nyo dahil wala naman kayong budget sa ganon. Ang akin na lang, ilan yung mga wrongly accused na inosente na sa city jail nang dahil sa tulog ninyo, napawalang sala o napabilis yung proseso, yung pagtakbo ng kaso sa korte at napawalang sala o napalabas. Ilan po? Wala po akong data sa ngayon but we commit to ensure that we submit it to you. Ang gusto ko lang You should have. yes, Your Honor. Magagalit po. We will just disaggregate the data that we have and submit them to you. Ang papaliwanag ko lamang during our visit, aside from the anti-torture drive of the commission and the inspection of the facilities and the condition of the PDLs, ang binibigay ho naming assistance sa mga persons deprived of liberty consists of legal advice, counseling, psychosocial services, case follow-ups, and monitoring, linkages with the families. Teka muna, legal advice. So binibigyan yung legal advice yung preso. Opo. It's not worth anything. Doon sa pobreng preso, advice nyo, ito yung karapatan nyo, sabi-sabi nyo. Kaya nga siya nandun Hindi lang po tungkol dahil yung kanyang karapatan natapakan eh. Hindi, you are there not only to tell him what is karapatan, Yes. what is his karapatan, you were there para siguraduhin yung kanyang karapatan ay naprotektahan at makakuha siya ng pakinabang. We agree, sa Your iyo. Honor. We Huwag agree, lang Your po yung laway. Tama po. We agree, Your Honor. Kasi yung sabi mo, Support po kasi yung legal advice, that's laway. Tama po. That's not worth anything. Pero kaya ho ang komisyon ay nagsasagawa ng ganito bilang suporta po. Dahil alam ho natin na ang mga abogado nakapiit o may pending na kaso ay meron hong mga abogado po sila. Sila po yung nire-representa maaari ng mga private lawyers or public attorney. Hindi po ang CHR. Let's not talk about yung private lawyers. Let's talk about yung mga pobre na nirepresent Apo. ng PAO. And alam Yes. naman natin, overwhelmed ang PAO din. So, Apo. bisita kayo para bigyan silang legal advice. Like I said, for the second time, it ain't worth nothing. Yung pagbibigay mo ng advice sa isang pobreng, halimbawa, balot vendor na nakulong, wrongly accused, pagbibigay sa kanyang legal advice, wala siyang pakinabang doon. Ang gusto ko, yung sasabihin mo sa kanya, ba't ka nakulong? Ito po, kaya ako nakinulong, napagbintangan ako, tutulungan kita na mailabas kita rito dahil mali pala yung pagka-inquest sa iyo.
Yun ang gusto ko marinig.